Stay safe everyone and remember, maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Thank you po. Thank you, Kaman. I love you. Sara Geronimo may pasaring na endorsement para kay Vice President Inday Sara Duterte sa ginawang fund run po ng isang kumpanya. Maliwanag po ang kanyang sigaw na iboto ninyo ako, si Sara, sa 2028. O alam na natin kung sino po ito. Edi si Vice President Inday Sara Duterte. O ito, at pag-usapan rin po natin mga kabisdak, itong hinayupak na Bongbong Marcos. Aba, anak ng kamuti, tinabla ng Czech Republic Ministry of Justice tungkol sa kanyang isiniwalat na fake news na di umano'y naaresto na itong si Eli Saldico na dati nilang kakampi sa paglilimas sa Kaban ng Bayan, anak ng kagwang sinungaling. Budol-budol. Talaga naman ang sinungaling ay pinsan ng kawatan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At syempre, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel natin po. Reserve lang po yan, pa-subscribe din po natin. O ito mga kabisdak, umpisahan po muna natin itong pagkasinungaling ni Bungit na anak ng kamote, no? Diyos ko, pwede na ba natin kasuhan to, arestuhin? Fake news! Anak ng kagawa nga kaya kita lang kung mal na to. O ito, naglabas po ng balita po mismo ang isang tabloid, mainstream media na Abante, na sinabi ng Czech Ministry of Justice ng Czech Republic ay wala umanong Saldico na naaresto, anak ng kamote. Una na po yan na sinabi ni Atty. Harry Roque. Ayaw maniwala ng mga bubulistang talyanista ni Bangag na fake news si Bungit. O ito, kagabi naman ito na talaga, sinabi talaga ni Atty. Harry Roque na tumawag daw siya mismo doon sa Czech Republic Ministry of Justice at itinanong kung meron bang Saldico na naaresto, anak ng kagwang. Ito, pakinggan natin, wala eh. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Napakaganda ng gising ko. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng kumpirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr., aka Bangag, tungkol kay Saldico ay fake news. Patay. Kumpirmado po, hindi siya na-aresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Saldi. Kumpirmado po, ligtas si Saldico. So mga Pilipino, mga kababayan, ayan po, for the record, ang ating Presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirm, confirm, confirm. Pero nais ko rin pag-usapan, bakit ba nagagalak tayo na fake news yung pagkaka-aresto kay Saldico? Okay, ito muna tayo. Confirm, confirm, confirm. Hindi arestado si Saldico at fake news si Bangag. O paano na po ito? Hindi po natin ito kakasuhan kasi presidente ng dayong. Gagaya lang naman si Atty. Harry Roque yan, ha? Ayan, ha? Kasi nga, natatakot din naman tayo. Baka maninoy Aquino itong si Saldico. Dapat si Saldico para sa akin, makuha man yan ng mga kawatan sa gobyerno. Dapat hindi ngayon sa panahon ni Bangag. Dapat sumuko ka Saldico sa panahon na ni Inday Sara, kung sakali hindi ka masakutin ng mga kapwa mo sindikato. Tuloy, Atty. Harry Roque. Hindi ko naman po sinasabi na hero si Saldico, ha? Hindi ko po sinasabi na walang pananagutan si Saldico. Darating ang punto na kinakailangan harapin din ni Saldico ang pananagutan. Correct. Pero sa ngayon, importante kasi yung siniwalat ni Saldico. Hindi po pwedeng maglilinis ang ating presidente, aka Bangag, at sabihin na ang kanyang administrasyon ay sineryoso ang korupsyon dahil si Saldico ang nagbigay testimonya na ang presidente ang arkitekto ng korupsyon pagdating po sa flood control scam at sa scam ng infrastruktura. Hindi po mabubura na bagamat siguro may pananagutan si Saldico kung hindi siya nagsalita na siya mismo ang nag-deliver ng 25 billion na kupit pa ba yun? Napakalaking kupit naman yung 25 billion na yun na kinurakot kay Marcos Jr. Wala tayo ngayong testigo na naglantad ng ganyang katotohanan. At siyempre, hindi gaya ni Madriaga. Kapanipaniwala ba si Saldico? Well, siyempre, una-una, wala namang pong talagang magdududa na si Saldico ay malapit na malapit. Hindi lang doon kitang baluslos, kundi kay Bangag Jr. mismo. Bakit? Dahil alam natin na supporter na talagang matindi si Saldico ni Marcos Jr. Correct. Nung kampanya, ako, tatayong testigo na yung Agusta helicopter na pressurized na merong sariling radar, kaya kaya niya lumipad sa ulap, no? Naiwan kaming lahat dahil yung helicopter lang ni Bangag ang merong radar nung kami nagpunta sa, saan ba yun? Sa Apayao ba yun? Yung kila Bertos papunta ng Kalinga, hindi na kami nakasunod dahil siya lang yung helicopter na may radar at maulap. Yan po, gamit yun. Helicopter yun ni Saldico. At hindi naman kaduda-duda, walang nagdududa na napakalapit niya kay Tambalus Cross. Dahil siya ang talagang commission chairperson. Kaya chairperson ng Committee on Appropriations. At siyempre, hindi po talaga kaduda-duda na alam ni Saldico kung ano ang mga in-insert ni Marcos Jr. dahil siya ang chairperson ng Committee on Appropriations sa House. Bakit mas importante pa yung papel niya sa pagbuo ng budget kaysa sa senador pagdating sa pantao ng budget? Kasi nga po, lahat ng appropriations dapat magsimula sa Kamara. So araw-araw lang yung mga senador, kakapi na sila kung collectively meron silang 150 billion na insertion na pagkakakitaan dahil 24 lang sila. Diba?
So, wala pong kaduda-duda, may credibilidad si Zaldico, hindi gaya ni Madriaga na dinidinahin ngayon ni VP Sara na hindi man lang niya kakilala yung Madriaga yan at tanging ebidensya niya na magkakilala daw sila ay larawan na alam naman natin pag politiko talagang mga nagpapapicture-picture, otherwise walang boboto sa'yo, di ba? So yan po ang kahalagahan ni Zaldico. Ulitin ko, hindi siya siguro hero, hindi siya siguro santo, pero kinakailangan natin ang testimonya niya para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at pati na ang kanyang may bahay at pati na mga kamag-anak ng kanyang may bahay. Bakit? Kasi si Zaldico rin na nagsabi na pati pagkain, pinagkakitaan. Di ba? Yung smuggling na agriculture, bigas, asukal, isda, lahat na pinagkakitaan. Yan ang sabi ni Zaldico. Now, yung bang sinabi ni Zaldico, may korporasyon, siyempre po, sino makakakorporate? Ayun po, hindi nagsasalita yung Amina, yung dating DPM. Pero yung 100 billion, hindi mailalagay yan. Hindi alam ni Amina. Alam po niya yan. Amina, taga-UP ka pa naman. Ano ba yan? Nasaan na yung dugumog scholar ng bayan? Isiwanat ng katotohanan. O, hindi lang po si Amina makakakorporate niyan. Yung maglolo ng Bersamin, CJ, ulitin ko, ano ka ba? Chief Justice ka. Pag ikaw, tinagong katotohanan, anong ehemplo, anong mensaheng pinararating mo sa mga kabataang mga abogado? Okay lang mandarambog, okay lang tagong katotohanan. Samantala, alam naman natin na bilang Chief Justice, talagang ikaw yung naging personification ng katarungan. Kaya magsalita ka na. Ano ba naman yan? Hayaan mong ikaw maalala ng buong Pilipinas na siyang naging tupad sa iyong sinumpaang katungkulan bilang Chief Justice. Isiwalat ang katotohanan at hayaang magkaroon ng katarungan ng sambayan ng Pilipino. Amina, aminin muna. Naknang kagwang no, si Amina ay tahimik na tahimik. Nasaan na kayo itong hinayupak na babae niya, no? Inawi, tulungan nyo yung taong bayan patungkol dito. Ito maliwanag ha, sinabi na po ni Atty. Harry Roque, galing sa kanya, na fake news, no? Kasi talagang tumawag daw siya sa Ministry of Czech Republic na tinanong kung may Zaldico bang nakulong. Wala fake news ka talaga bagag. So ngayon lalong tumitibay na wala talagang naaris tong Zaldico. O hito, bigla pong nagbalita itong itong Abante. O, pakinggan po natin ang balitang ito para nang kagwang maliwanagan tayo. Narito. Nilinaw ng Ministry of Justice ng Czech Republic na wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon kaugnay ng pag-aresto kay resigned Congressman Zaldico. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Justice na si Marketa Atrova, nakikipag-ugnay na sila sa pulisya na kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga pangyayari. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Czech Police at ang Ministry of the Interior tungkol dito. Ayon pa sa mga ulat, kasama nito ang kanyang pamilya nang sila ay maharang sa isang random border check habang papasok sa Germany mula sa Czech Republic. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na kasalukuyang nakadetine si Go sa isang immigration detention facility matapos may turing na isang undocumented foreign national. Sa ilalim ng batas ng Czech Republic, maaaring maharap sa administrative expulsion o pagpapaalis sa bansa ang mga dayuhang walang valid travel document. Isa pa dyan, tika lang dyan. Yan maliwanag na nagsalita na ang Ministry of Justice ng Czech Republic na wala talagang naaristong Zaldico. Pero ito, susunod na balita, putsakin na meron daw. At nanindigan yung mga bayarang media, lalo na si John Vic Remulla, meron daw nakaditin. Tangin na patuloy tayong nilulukoy. Wala nga kayong naipakitang picture i video Ito mga kasabwat talaga itong mga bayarang media. Tingnan mo, ibang version po ito. 1 to 3 weeks na timeline ng gobyerno, posible raw na matagalan pa ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico sa Pilipinas. Ayon sa isang international law expert, pinuna rin ng abogado kung bakit wala umanong detalye kaugnay sa kanyang pagkakaaresto. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Maaring hindi lang 2 o 3 linggo ang hihintayin bago may uwi sa Pilipinas si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico mula sa Czech Republic. Sabi ng international law expert na si Melissa Laho sa panayam ng point of order ng Abante, dahil ito sa karapatan ni Ko na humingi ng asylum. The usual ground for an asylum is hindi yung tinatawag in international law na non-refoulement, meaning hindi pwede yung isang tao na naghihingi ng asylum ibalik dun sa country where he faces the threat of judicial or extrajudicial killing. Maaari rin anyang ibalik ng Czech authorities sa Portugal si Ko sa halip na sa Pilipinas. Una nang napabalitang may golden visa si Ko na inisyu ng Portugal. Yung Czech Republic din naman, merong discretion kung ibabalik niya sa Portugal given na meron siyang golden visa. Kasi ang rule is, kung sino yung EU country nag-issue ng travel documentation, meaning visa, siya yung may discretion when it comes to asylum applications. Posible din naman na niyang harangin ng gobyerno ng Pilipinas ang anumang asylum na hihilingin ni Ko sa paggigiit na isa siya sa mga may malaking pananagutan sa pinakamalaking corruption case sa Pilipinas. Pero, mangangahulugan lang ito ng mas mahaba pang legal na proseso bago maiuwi sa bansa ang dating mambabatas. Ano man ang desisyon ng Czech Republic, meron siyang appeal. Unless hindi na talaga siya mag-appeal, ano na lang talaga siya, mag-decide na bumalik. Palaisipan naman para kay Laho kung bakit hanggang ngayon wala pang konkretong detalye ang gobyerno ng Pilipinas kay Ko. Dapat ang niyang ginawa ng imbahala ng Pilipinas sa Czech Republic ay maghain ng consular notification para hingin ang detalye sa otoridad ng bansang may kustodiya kay Ko. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na pinuntahan na ng police attaché ng Pilipinas si Ko sa kanyang detention doon. Pero hanggang ngayon, wala pang inilalabas na larawan ni Ko matapos siyang ilagay sa kustodiya ng Czech authorities. O tingnan mo, pati kayo mga bayarang media, sinabi ninyo walang detalye, walang larawan kung nasa Czech Republic. Bakit nagpanipaniwala kayo sa kay Bongbong Marcos? Walang source Unang-una, hindi pwedeng magiging source si Bongbong Marcos sa sarili niyang balita, pag-vlog niya. Puta, nag-clickbait ang buang, no?
Nag-clickbait ka, Nyor? O hindi ho po pwedeng ganito, presidente ka, maraming mga Pilipino nakatuto. Hindi ho po pwede na ikaw ang pasibuno sa fake news. Dapat to, anuhin to, arestuhin din eh. Tama si Atty. Harry Roque. Mas kapanipaniwala pa ho itong si Saldico kumpara kay Madriaga at kapanipaniwala yung 18 na mga retired o mga ex-soldiers. Mantakin mo yung mga buhaya dyan sa Kongreso, mga Talyanista, bubonista ni Baki, mas naniniwala kay Madriaga na convicted sa kidnap for ransom group. Di ba na-convict naman yan, 2003. Huwag niyo pong itanggihan dahil na-convict po yan, convicted po yan. Di ba Luestro? Kaysa naman sa 18 ng mga soldiers na walang mga kaso. At kaya, siyempre Saldico, mas credible pa. Itong si Saldico kay Madriaga. Oh, ngayon ang gusto kasi nila, sirahin nila si Saldico. No, Maninoy Aquino, part 2, mukhang malabo. O, tingnan mo, pakinggan natin muna itong bago yung si Sara Geronimo. Pakinggan po muna natin itong sinasabi ni Ma'am Malutikia. Sino ba dapat yung paniwalaan natin? Si Madriaga o yung 18 soldiers? Si Saldico. Sino ba yung credible na witness? Si Madriaga o yung 18 soldiers? Pakinggan natin si Ma'am Malutikia. Maganda po yung paliwanag niya dito. Narito po. Doon sa Prep 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo doon kay Madriaga on several points. Ay, tika, bago po natin, pakinggan muna si Ma'am Malutikia. Meron na akong ipapakita na mukhang ito yung tinutukoy nila na source. Kung saan di umano'y na-aresto na si Saldico. Ito, tingnan mo Oh, tingnan nyo po yung mga nakapula. According to Philippine President Ferdinand Marcos. According to Philippine President, Marcos announced. According to Philippine President, Marcos Jr., Marcos Sid. Utang ina. Kaya ang resulta, fake news. Hindi totoong arestado, anak ng kagwang nagtripang buang, no? Pinagtripan tayo, o balik tayo kay Madriaga at kay 18. Sino ba dapat yung paniwalaan? Pakinggan natin si Ma'am Malutikia. Doon sa Prep 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo doon kay Madriaga on several points. Wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo doon sa yung piece of art, no? Na habang nagte-testify siya, naglabas na yung artist noon na ng kanyang personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous eh. Kasi lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahi-tahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing, magmula dun sa kung paano siya nakilala, hanggang dun sa pag-aaral ni BP Sara, hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa street language, parang chapsoy na nangyari. Tapon mo lahat dyan. Para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Ano pong masasabi ninyo na bago pa man makapagpahayag ng depensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon, lalo na mula kay Ramil Madriaga, taong bayan yung unang nagdepensa sa kanya. Agad-agad, naglipa na agad sa social media ang kanilang mga mapanuri, mga pag-analisa po nila sa mga ebidensyang ipinahayag ni Madriaga po, Prof. Ano pong mensaheng sinasabi po nito? Well, natutuwa ako kasi gising ang taong bayan, mapanuri, talagang sinundan at talagang tinitingnan nila isa-isa ang mga linalabas na supposedly evidence ni Mr. Madriaga. Talagang kita ng taong bayan na may mali sa kanyang testimonya at may mali sa kanyang mga sinasabi. At katawa-tawa ang House of Representatives kasi walang betting na nangyari na hindi nila on their own determined ano ba yung sasabihin ni Madriaga. In the case of the supplemental affidavit, no, hindi yan kasama, hindi kalakip as annex ng complaint. At tinanggap nila basta-basta at binasa kaagad, no? Makikita naman natin yung supplemental affidavit na yun, halos sulat kamay na maraming erasures na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang tunay na istorya. So ako natutuwa dahil ang taong bayan mismo ang nagpatunay sa House of Representatives na ang source nila is very polluted. Pero parang iwas pusoy pa rin po sila sa kabila ng ganito po yung mga pagkwestiyon ng taong bayan. Kasi hindi po ba ang taong bayan yung piniplease nila na makuha yung simpatya dito sa mga payag ni Madriaga, Prof? Tama yan, Adman, no? In terms of political, di ba meron tinatawag na Court of Public Opinion. Makikita natin doon sa Court of Public Opinion, talagang malala ang dating sa taong bayan nung prinesenta si Madriaga. So, kung ang impeachment, sinasabi nga daw nila political process, at ang impeachment para hubugin ang isang naratibo, kitang-kita mo doon na maling-mali ang ginawa nila, una. Pangalawa, maling-mali yung mga konklusyon nila. Pangatlo, sayang ang pera ng taong bayan na ginamit dun sa hearing para lamang i-demolish na naman si Vice Presidente Duterte. Hindi nila inaalam ano ang katotohanan. Ang ginagawa lang naman nila ay binubuo nila yung isang naratibo na nais nila. Opo, at napaghahambing nga po, Prof, no, yung paunang mga aligasyon nitong si Madriaga at yung mga aligasyon naman ng Brave 18 po. May ihahambing niyo po ba sila? Alin yung hindi kapanipaniwala? Alin yung kapanipaniwala po, Prof? Lalabas yung Brave 18, no?
Doon sa Brave 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo doon kay Madriaga on several points, wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo doon sa yung piece of art, no? Na habang nagte-testify siya, naglabas na yung artist noon na ng kanyang personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Mga siraulo nga, yung mga nagsasabi na mas credible daw si Madriaga kaysa 18 mga soldiers, anak ng kamuti, mga bugok, no? Si Madriaga, walang ebidensya. Si Madriaga, haka-haka lang. Picture, anak ng kagwang selfie. Hindi ka nahiya, Madriaga, anak ng kamuti ka. Sa 18, may mga video, may mga picture, may mga testimonya, personal knowledge nila, lahat sila 18, naka-experience. Putang ina, hindi credible. Yung 18, hindi criminal. Si Madriaga, kidnapuran sa group, convicted criminal. Credible. Yawang siya talaga. Hindi natutumama. Sa Bisaya pa, wa na jud ni Mama Ubay. Mas credible na ngayon ang mga kawatan, mga kidnapper under Marcos admin kaysa mga professional na mga Pilipino na mga witness. Tuloy po, Mama Lotequea. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous eh. Kasi lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahi-tahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing, magmula dun sa kung paano siya nakilala, hanggang dun sa pag-aaral ni BP Sara, hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa street language, parang chapsoy na nangyari. Itapon mo lahat dyan. Para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Kung yan ang star witness ng impeachment kay BP Sara, ay mahina yan. So hindi ko maintindihan kung paano pumasa yan sa substance. Kasi di ba, ang kuha nila dyan pumasa sa form and substance. Ngayon tinitingnan nila yung substance, paano ka nakakuha ng 54 members ng Justice Committee na nagsabing pumasa sa substance na yung evidence rest in one person. A person who is in jail for kidnap and ransom, no? It's not something to laugh about. Pinunto na yan ni Congressman Rodriguez na he is a polluted source. Pero makikita mo talaga polluted eh. Dahil pag tiningnan mo yung allegations niya, wala doon ang tumama. So, kung yan ang basihan at sinasabi lang nila clarificatory question, imaginein mo pag hearing. Katawa-tawa ang mga senador pag yan ang pinasihan ng impeachment kay BP Sara. Exactly. Opo, questionable rin po ba sa inyo, nabanggit nyo nga po, na nakapag-decide na sila sa sufficiency eh. Pero may pinahabol pa sa affidavit. So ano ba, kung halimbawa, kung yung hinabol questionable, so tatanggalin ba nila yung sufficiency na yun? Kumbaga kasi, Admar, parang nag-judge ka na may sufficient in substance. Paano ngayon yan? Sa mga sinasabi niya, hindi mo naman pwedeng balikan na, ay sorry hindi sufficient in substance. Ay kung hindi sufficient in substance, dapat yan, hinusgahan, katulad ng paghusga kay Presidente Marcos. Di ba, ministerial na walang basihan. Kung walang basihan, dapat tapos na yan. Pero dahil nga sa kagustuhang i-demolish ang Vice Presidente, sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Kung ang mismong taong bayan hindi tinatanggap, silang mga representante ng taong bayan, tatanggapin nila yan, hindi ba sila katawa-tawa? Alam mo, ang masakit dyan, hindi nila binet si Madriaga eh. Kaya nga ang tanong ko doon sa chairperson, kay Congresswoman Luistro, binet nyo ba yan? Paano ang betting na nangyari? Diba? Tapos makikita mo doon sa handa silang ipakita yung supplemental budget na post nga sa screen eh, at sinusundan nila. So binet nyo ba yung supplemental budget at supplemental affidavit? At bakit tumanggap ng supplemental affidavit? Yun ang hindi ko maintindihan kasi pag tinignan mo yung complaint, supposedly na andyan si Madriaga dahil sa kaalaman sa yung pondong ginamit, no? Pag tinignan mo yung affidavit kasi, you have to inform right there sino ang evidence mo for discharge. No, so lumalabas si Madriaga ba evidence mo for all the things that he has said? Yung bang mga sinabi niya lahat nasa complaint? Di ba, katawa-tawa talaga ang House of Representatives diyan kasi tumanggap sila ng hindi naman nila pwedeng isuka yung sinabi niyan kasi tinanggap niya and it is part of the records. So, hindi ko maintindihan kung tutuloy pa sila diyan. Naintindihan ko na pag tinuloy mo yan, lalong katawa-tawa itong nangyayari. Talagang ituloy po nila yan, pero ang pagtutuloy po nila ng impeachment labang kay Inday Sara, hindi para sa conviction, kundi para sa black propaganda, trial by publicity, demolition job kay Inday Sara, hanggang dyan na lang. Hindi ito papansinin ng mga senador. Sabihin na lang natin na impeach nila si Inday Sara dyan sa Kongreso, pero pagdating sa Senado, putang ina, pipikatan sila dyan. Hindi yan uubra kay Cayetano, hindi yan uubra sa ibang mga kay Marcolita. Pagtatawanan lang sila doon, yan ang maliwanag. Hindi, ang purpose lang talaga nila, makasira lang kay Vice President Inday Sara para nagbakasakali lang din naman ng mga ito na maka-impluwensya sa maraming Pilipino.
Ang mga ordinaryong Pilipino hindi na po na-impluwensyahan eh. Sila nga ho nasusunog nga ho sila sa social media eh. Mismong mga Pilipino na po ang nag-debunk dito kay Madriaga na sinungaling. Ang tanging napakita lamang ni Madriaga dito ay ang pagiging sinungaling niya, hindi yung pagiging credible niya. Yan ang maliwanag, 100% yan. Yan ang nakikita ng taong bayan. Ano bang purpose nila sa paninira? Para hindi po si Inday Sara makatakbo sa pagkapangulo at para masira si Inday Sara sa mga botante. Ang tanong, nasisira ba talaga nila? O lalong dumadami ang mga supporters ni Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin nyo, pinagtutulungan si Inday Sara ng mga buwaya dyan sa Kongreso, nag-iisang babae. Pero yung mga buwaya, mga barako, mga barakong buwaya, may iba pa dyan, pastor pa, mahaba ang dila. Ang iba dyan, baboy, grabe, hupong na yung mga pisngi nila eh. Yan yung mga kongresistang gumabanat kay Inday Sara. Natinag ba si Inday Sara? Hindi po natitinag si Inday Sara. At lalong nagna-number 1 sa pagkapangulo sa survey ngayong 2028. Yan po ang maliwanag dyan. Hindi na po ninyo si Inday Sara kayang tibagin. O tingnan mo, ito kagahapon lang ho ito. Paano na ho ito? Ito para sa akin, ito ay third party na endorsement, no? Third party approach endorsement na ginawa ni Sara Geronimo para kay Vice President Inday Sara Duterte. Anong sabi ni Sara Geronimo dyan? O ito, pakinggan po natin. Nako, may cancel culture na naman itong mga animal. Eh wala, ang taong bayan talaga nakikita natin nila na ang gusto po nila maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Vice President Inday Sara Duterte. O ito, pakinggan natin. Bakit nasabi ito ni Sara Geronimo? O, kulay green po yan. O, puro naka-green. Pakinggan natin, o. Sana po, one day makapag-perform ako para sa inyong lahat. Oy, may mga popsters, maraming salamat po. Stay safe everyone. And remember, life is short. Make each moment count with our loved ones. Kasi hindi natin alam kung nandito pa tayo bukas. Maraming salamat po. Iboto niyo po ako sa susunod na eleksyon. Thank you po. Thank you, Kaman. I love you. Thank you, Kaman. Thank you. Wait lang. Ang ganda ng mensahe na yun. Iboto ninyo ako sa susunod na eleksyon. Patay ka diha. Nung pangalan niya, Sara. Tatakbo ba siya sa 2020 sa pagkapangulo? Hindi naman. Sino ang tumakbo? Si Sara Duterte. Ito ay third party endorsement, no? Third party approach endorsement para sa mga nag-attend dyan na nakakulay green. So alam mo yung puso mo at saka isip mo, gusto mong iboto si Vice President Inday Sara. At ikaw, nangampanya ka na dyan. At sumigaw ka na, huwag niyo akong kalimutan sa 2028. Wala pong ibang Sara na kapangalan niyang Sara G. Geronimo. Kundi si Vice President Inday Sara Duterte na tatakbo sa 2028 presidential election. Puta, iyak na naman ang mga animal. Eh wala, yun ang sinasabi ho natin. Wala na po tayong magawa. Ang mga tao, ang mga Pilipino, alam na alam po kung ano po ang ginagawa ng mga buhaya sa gobyerno. Ako, galing ako ng Mindanao. Cagayan. Anong sabi nila? Anak ng kamuti. Sila ang naglilimas sa kaban ng bayan. Si Bongbong Marcos ang nagnakaw, naglimas ng pundo ng bayan, pera ng mga taxpayer. Ang gusto nilang ipakulong at kasuhan si Vice President Inday Sara Duterte. Ang mga tanga. Siguro alam naman po ito ng maraming Pilipino. Ang dami dyan. Kulay na ka rin ha. Libreng endorsement ko ito. Sana po, one day makapag-perform ako para sa inyong lahat. Oy, may mga popsters, maraming salamat po. Stay safe everyone. And remember, life. Tingnan mo ha. Puro naka-green. Siguro ang tingin ni Sara Geronimo ay puro naka-green. So alam naman natin yung kulay green ay Inday Sara Duterte. Sumigaw na siya, huwag niyo akong kalimutan. Huwag niyo akong kalimutan sa 2028 presidential election. Wala namang iba yan. Diba? Ano bang tinutukoy ni Sara Geronimo na 2028? Di ba presidential election? Sino bang nagdeklara na tatakbo sa pagkapangulo? Di ba si Vice President Inday Sara? Sino bang kulay green? Di ba si Inday Sara? Aray ko diha! O tingnan mo, mga bubunistang tanganista, mga buhaya dyan sa Kongreso. Kahit anong paninira ninyo kay Inday Sara, ayan, nadagdagan pa ang mga supporters na libreng endorsement pa dyan sa ginagawang fundra ng isang kumpanya. Wala na po kayong panlaban. Kahit sino, anak ng kamuti, kahit nga magsanip sa yung mga hinayupak eh. Mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Baki. Pati mga pinklawan dilawan ni Lini Robredo. Magsanip sa kayo, itlog pa rin kayo. Totoo naman eh, takinumin talaga naman. Wala nang makakatalo pa kay Vice President Inday Sara Duterte. Kahit sino pang Poncio Pilato, sinasabi ko na po sa inyo. Si Martin Tambaloslos, -7. Sawa ng Diyos, hindi nakawan. Vince Dizon, 0.03. Sawa ng Diyos, hindi nakawan. Itong si Remulla, di ba 1% lang? 0.01. Di pala 1%. 0.01. Hindi nakawan. Meron talaga isa, may pambato sila. Sino? Torre, 0%. Wala kang sinabi niya, Inday Sara. Ang mga tao nakapag-desisyon na po ngayon na maging Pangulo ng Republika si Inday Sara, na-condition na. Kasi tayo, hindi naman tayo tanga. Hindi kagaya ng mabubunistang loyalista ni Baki. Di ba mga tangang mga yan? Tingnan mo, sa sobrang katangahan, sa sobrang desperado. Alam niyo po kung sino ang gusto nilang panlaban? Anak ng Yaward. Lisa, Marcos for President. May padila-dila, may kanin sa dulo. Mana-mana lang talaga sa mga mukha ni Bangag. Bakit yan mga mukha nila? Pabingi, budlat,
Pupong. Lisa Marcos for president. Anak ng kamuti. Nung una, hindi ako naniniwala dito. Akala ko fake news to eh. Anak ng kamuti, totoo pala. Meron po talagang nagsusulong na si Lisa Marcos ay papatakbuhin niya sa pagkapangulo. Anak ng kagwang, parang awa nyo na. Ubus ang pera ng bayan pag ganun. Wala na. Kawawa naman ng Pilipinas pag ito nagiging presidente. Mga sibuyas nga asukal, sabi ni Saldico, mga bigas, kinakana Naku, lalo na ito pag naging pangulo. Sa bagay ngayon kasi pangulo naman siya naman nagpapatakbo ng utak ni Bangag. Wala namang utak si BBM, panay panay pulbron. Ano ang gagawa? Kaya ito nagiging utak, kaso problema yung utak baluktot. O tingnan mo, ang lakas ng loob ng mga kalyado nila dyan sa Pagadian. Yung buplax na ito, putang hindi ko naman kilala ho ito. Pero pinatulan ng mga mainstream media. Siya po ay political advisor. Para sa Visayas ba yan? O Mindanao? Sorry, di ba ang Mindanao ba Pagadian? Mindanao nga, oo, tama. Ito, pakinggan natin. Itong isang buplax na ang lakas ng loob animal na magsabi na ang susunod na Pangulo sa 2028 na pagtapat kay Inday Sara, ang napili niya ay sino? Si Baki. Ang nagsabi yung taga-Pagadian na kalbo na advisor ito, political advisor para sa Mindanao region ni Bangag. Anak ng kamunti, sir. Ilang malita ba, sir? Pakinggan natin to. Yung sinabi niya dito na bilib kay Lisa ang animal. I hope and pray that the next president will be like Bongbong, who will protect the West Philippines. Kinsa ka, no? Do you think Sara will do that? Hindi ako buwang. Last question, boss. Kinsa juga, boss? Lino Bredo or next na makita mo nga expenditure? Ako? Kana pa rin utok ni Marcos. Kinsa man na siya? Lisa! Ako nakalimutan, no? Okay. Abogada, Ateneo graduate, Professor of Law. Bakong kapsyon. Ito, kalbo. May rayuma ka na, gumagawa ka pa ng eksena. Utak na, no? Ang susunod na presidente, kung parang utak ni Marcos, si Lisa daw. Tama, parang utak, parang kawatan. Magnanakaw, mapangapi, budol-budol, bulat ang mata, nakangiwi. At higit sa lahat, paborito ang pulburon. Utak ng kalbo na ito, saan ba ito kumuha ng kapal ng mukha? Galing daw Ateneo. Galing Ateneo. Ano nangyayari sa bayang ito? Hindi mo ba alam, kalbo, na nagpapatakbo ng Pilipinas ngayon si Lisa? Anong nangyayari sa atin? Kaliwat ka ng korupsyon. Bagsak ekonomiya. Utang na, parang awa nyo na, lumubog na tayo sa utang. Idagdag nyo pa si Lisa Marcos. Pag ng kalbo na yun, nasarap injan panain Tuwang-tuwa dyan, mga bubunis siyang talyanista. Sus! Kahit magsama-sama pa si Lisa Marcos, Leni Robredo, Lisa Hontiveros. Tangina, sama niyo pa si Luistro, Laila de Lima, Junior. Isama nyo. Wala kaming pakialam. Basta kami, kasama ang maraming Pilipino, ay nakadesisyon na ngayon pa lang, number 1 si Vice President Inday Sara sa pagkapangulo. Hindi na pabago yan. Utang na, sira ulo ka naman kung mag-Marcos ka pa rin. Yung gasolina, abot hanggang impyerno na, mga 150. My gulay. 130 sa yung crudo, di ba? Hindi in the Philippines, pinakamahal na lang sa kasaysayan ng ating bansa na itala under Marcos admin. Pinakawik na piso under Marcos admin. Tapos sasabihin mo, magaling si Lisa. Look mo. Magaling mambudol. Magaling mangawat. Di ba? Sabi ni Chavit Singson, ang kontraktor ng mga Marcos ay Diskaya. Itangin na, kawawa naman si Diskaya. Si Diskaya pinakulong. Pero yung mga Marcos, hayayang buhay. Anak ng kamuti, may gaba naman din yan, may karma. Pero anyway, kahit third party lang po yung endorsement ni Sara Geronimo para kay Vice President Inday Sara Duterte, anak ng kagwang, malaking impluensya na rin po ito. Libreng endorsement po ito. Sara, iboto sa 2028 presidential election. Mabuhay po tayo mga Pilipino.